Ang ulan ay muling bumalik ng gabing iyon. Tila isang walang katapusan luhang pumapatak sa bubong ng mansyon ng mga ilustre. Sa loob ng kanyang opisina, si Doña Consolacion ay hindi mapakali. Lumalakad siya babalik-balik. Ang kanyang baston ay lumilikha ng ritmikong tunog sa makintab na sahig na kahoy. Hawak niya ang kanyang mamahaling rosaryo. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa bawat segundong lumilipas. Naghihintay siya sa tawag ni Dr. Joshua Ramos. Sa kabilang banda ng mansyon, tahimik na binabantayan ni Maria si Adrian. Mahimbing na natutulog ang binata. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng oxygen concentrator. Sa tabi ng kanyang kama, pinagbasta ni Maria ang mukha ng binata. Gusto niyang isaulo ang bawat linya nito, ang bawat kurba ng kanyang mga labi at ang tatag na dahan-dahang bumabalik sa kanyang katawan sa tuwing siya ay nag-aalaga rito. Biglang pumasok sa katahimikan ng gabi ang tunog ng telepono sa opisina ng Donya. Mabilis na sinagot ng matanda ang tawag. Joshua, may resulta na ba? Diretsyon tanong ng Donya. Nanginginig ang kanyang boses sa pagitan ng takot at pag-asa. Doña Consolacion, kailangan natin mag-usap ng personal. Pupunta ako dyan sa mansyon. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Pupunta ako dyan sa mansyon. Sagot ni Dr. Ramos mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso at tila may dalang mabigat na balita na hindi kayang sabihin sa pamamagitan ng telepono. Dumating na resulta mula sa laboratorio. Pagkalipas ng 30 minuto, pumasok si Dr. Ramos sa silid-aklatan ng Donya. Baka sa kanyang mukha ang pagod, ngunit masigit ang gulat at pagkalito sa kanyang mga mata. May hawak siyang isang makapal na brown envelope. Agad niyang isinarang pinto upang matyak na wala makakarinig sa kanilang pag-uusap. Anong resulta, Joshua? Huwag mo na akong patagalin sa paghihirap na to. Unti-unting nawawalan na ng pag-asa at pasensya ang matandang Donya. Inilapag ng doktor ang envelope sa lamesa at dahan-dahan inilabas ang ilang piraso ng papel na naglalaman ng mga medikal na graph at selyo ng laboratorio. Ang mga pagsusuri sa dugo at tissue compatibility ni Maria ay tapos na. Panimula ni Dr. Ramos habang itinuturo ang mga numerong nakasulat sa ulat. Doña Consolacion, sa loob ng aking 20 taon sa medikal na propesyon, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang compatibility ni Maria kay Adrian ay lampas sa 79%. Halos perpekto. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng heart transplant, ang katawan ni Adrian ay hindi magkakaroon ng anumang komplikasyon o pagtanggi sa puso ni Maria. Siya ang perpektong donor. Napahawak si Doña Consolacion sa kanyang dibdib. Isang himala, isang totoong himala. Ngunit paano mangyayari yan? Sinabi mo sa akin dati na ang ganyang antas ng compatibility halos imposible para sa 2 taong walang relasyon sa dugo. Tumingin na diretso si Dr. Ramos sa mga mata ng Donya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng biro. Yan nga ang dahilan kung bakit pinagawa ko rin ang DNA profiling na inutos mo, Doña Consolacion. At tama ang iyong hinala, may genetic link si Maria sa inyong pamilya. Ibinigay ng doktor ang 2 pahina ng ulat. Ang DNA ni Maria ay tumutugma sa DNA profile ng iyong pinalayo sa panganay na anak na si Roberto. Si Maria, anak ni Roberto. Siya ang iyong nag-iisang apo sa kanya. Tila gumuho ang kisame ng mansyon sa ibabaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina kaya napilitan siyang mapaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Mga luhang dala na matinding pagsisisi. Gulat at galit sa kanyang sarili. Naalala niya kung paano niya pinalaya si Roberto 20 taon na nakalilipas dahil lamang sa pagpili nito sa isang simpleng babaeng taga-probinsya kaysa sa kumpanyang kanyang pinamamana. Hindi niya alam na ang anak ni Roberto, ang sarili niyang apo na kanyang itinaboy, ay babalik sa kanyang mansyon bilang isang katulong upang alagaan ang kanyang paboritong apo na si Adrian. Ang aking apo! Umiiyak na bulong ng Donya habang tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang nanginginig na mga kamay. Si Maria ay apo ko. Ang dugo ng aking anak na si Roberto ay nananalaytay sa kanya.
Opo, Doña Consolacion. Pagkumpirma ni Dr. Ramos. Ngunit may mas malaking problema. Si Adrian ay nangangailangan ng puso upang mabuhay. At ang tanging may perpektong puso na katugma sa kanya ay si Maria. Ang ibig sabihin nito, upang mabuhay si Adrian, kailangan mamatay si Maria. Kailangan mong pumili sa dalawa mong apo. Nanginginig ang buong katawan ni Doña Consolacion sa bigat ng katotohanan kanyang nalaman. Ang perang kanyang pinagmamalaki ay walang silbi sa harap ng malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang dalawang apo na pareho nagtataglay ng kanyang dugo ay pinag-uugnay ng buhay at kamatayan. Ang gabi ay tila mas lalong humaba at naging malamig para kay Doña Consolacion. Pagkaalis si Dr. Ramos, nanatili siyang nakatitig sa mga medikal na dokumento na nakakalat sa kanyang lamesa. Ang mga papel na iyon na naglalaban ng katotohanan si Maria ay kanyang kadugo. Ang anak ng kanyang pinalayas sa panganay na si Roberto ay tila mga mabibigat na kadena na pumuputol at pumupulot sa kanyang liig. Sa loob ng 20 taon, itinago ng Donya ang kanyang pride sa likod ng kanyang yaman. Pinalayas niya si Roberto nang piliin nito ang isang mahirap na babae sa probinsya. Tinakwil niya ito at pinanindigang hindi niya kailangan ng isang anak na suwail. Ngunit ngayon, ang tatani gumawa ng isang malupit na biro. Ang anak ni Roberto ay pumasok sa kanyang mansyon bilang isang katulong. Nagtiis sa bagsik ng kanyang may sakit na apo at siyang may hawak ng susi upang dugtungan ang buhay ni Adrian. Patawarin mo ako, Roberto. Bulong ng Donya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi habang hinahawakan ng larawan ni Roberto na matagal na niyang itinago sa kanyang lihira. Ngunit ang oras ay hindi naghihintay. Humihina na ang puso ni Adrian. At ayon kay Dr. Ramos, bawat araw na lumilipas ay mas lumalapit ang binata sa kanyang huling hininga. Paano niya magagawang piliin ang buhay ng isang apo laban sa isa pa? Kung hahayaan niyang mamatay si Adrian, mawawalan siya ng tagapagmana na kanyang pinalaki at minahal ng lubos. Ngunit kung kukunin niya ang puso ni Maria, papatay niya ang nag-iisang alaala ng kanyang anak na si Roberto. Matapos ang mahabang oras ng pag-iyak at pakikipagbuno sa kanyang sariling konsensya, nagpa siyang Donya. Pinindot niya ang intercom sa kanyang lamesa. Marta, tawagan mo si Maria. Paakyatin mo siya rito sa aking opisina ngayon din. Siguraduhin mong mahimbing ang tulog ni Adrian bago siya umalis sa silid nito. Utos ang Donya sa kanyang mayordoma. Masusunod po, Doña Consolacion. Sagot ni Aling Marta. Pagkalipas sa ilang minuto, narinig ng Donya ang mahinang kubatok sa pinto ng kanyang opisina. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng kanyang mga luha at pinilit na ibalik ang kanyang dating otoridad. Bagaman ang kanyang puso ay nadudurog. Pasok, sabi niya. Pumasok si Maria, suot pa rin ang kanyang simpleng uniforme, baka sa kanyang mukha ang pagod mula sa pagbabantay kay Adrian. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling maamo at puno ng respeto. Ipinatawag niyo po ako, Doña Consolacion? Magalang na tanong ni Maria habang nakatayo sa tapat ng lamesa ng matanda. Tinitigan siya ng Donya at sa pagkakataong ito ay hindi na bilang isang katulong ang tingin niya kay Maria. Nakikita niya sa mga mata ng dalaga ang parehong katatagan. Ang parehong mapagkalingang puso na meron si Roberto. Ang hugis ng kanyang mukha at ang kanyang ngiti ay eksaktong katulad ng sa kanyang yumaong anak. Maupo ka, Maria. Marang sabi ng Donya, isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa kahit sinong katulong sa mansyon. Nagtaka si Maria, ngunit sumunod siya at umupo sa katapat na silya. Napansin niya ang mga papel na nakalatag sa lamesa at ang bahagyang panginginig ng mga kamay ng matanda. May gusto akong ipakita sa iyo. Panimula ng Donya habang iniaabot ang isang lumang litrato kay Maria. Kilala mo ba ang lalaki na sa larawang yan? Kinuha ni Maria ang larawan. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata at napanganga siya sa gulat. Ang lalaki sa larawan ay mas bata pa, ngunit walang duda na ito ang kanyang ama. Ang kanyang ama na sinabi ng kanyang ina na namatay nung bata pa siya. Ngunit palaging kinukwento sa kanya bilang isang mabait at mapagmahal na tao mula sa Maynila. Ito po ang aking ama. Nangangatala sabi ni Maria habang tumitingin sa Donya ng may halong kalituhan. Paano niyo po siya nakilala at saan niyo nakuha larawang ito? Ang ama mo ay si Roberto Ilustre. Diretso ang sabi ng Donya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Siya ang aking panganay na anak.
na pinalayas ko 20 taon na nakalilipas dahil sa kanyang pagpili sa iyong ina. Maria, ikaw ay aking apo. Ikaw ay isang ilustre. Tila huminto ang mundo ni Maria sa kanyang narinig. Ang kanyang ama na inakala niya isang simpleng tao ay anak pala ng pinakamayaman at pinakakinatatakotang donya sa kanilang bayan. Ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay ang parehong dugong nagpatayo nang naglalaki ang mansyong kanyang nililinis sa araw-araw. Hindi po maaari. Umiiling na sabi ni Maria habang tumatayo mula sa kanyang silya. Kung ganon, si Adrian. Si Adrian ay iyong pinsan. Pagpapatuloy ng donya habang dahan-dahan ding tumatayo at lumapit kay Maria. At may mas malalim na katotohanan na kailangan mo pang malaman. Maria, ang resulta ng pagsusuri sa iyong dugo, ikaw lang ang may perpektong compatibility upang maging donor ng puso para kay Adrian. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay ang tanging dugong tatanggapin ng kanyang katawan upang siya'y mabuhay. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay mabilis sa tumibok. Isang pusong malusog, isang pusong nagmamahal na ngayon sa kanyang pinsan na si Adrian. Napagtanto niya ang ibig sabihin ng mga salita ng Donya. Upang mabuhay si Adrian, kailangan niyang ibigay ng kanyang sariling buhay. Ibig sabihin, kailangan kong mamatay para mabuhay siya. Mahinang tanong ni Maria at ang mga luhay nagsimula na dumali sa kanyang mga pisngi. Yumuko si Doña Consolacion at hinawakan ng magkabilang kamay ni Maria. Sa unang pagkakataon, lumuhod ang makapangyarihang Donya sa harap ng isang tao. Maria, nagmamakaawa ko sa iyo. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman sa iyo pagkatapos ng ginawa ko sa iyong ama. Ngunit si Adrian, ang natitirang buhay sa pamilyang to. Hindi ko kaya makitang mamatay siya. Kung may paraan lang ako na lang ang mamatay, gagawin ko. Ngunit ang puso mo lang ang katugma niya. Nagmamakaawa ko sa iyo, apo ko. Napatitig si Maria sa kanyang lola na kasalukuyang lumuluhod at tumiyak sa kanyang harapan. Binalot siya ng matinding kalituhan at takot. Ang kanyang buhay laban sa buhay ni Adrian. Kung itatanggi siya, mamamatay si Adrian sa loob ng 1 linggo. Ngunit kung papayag siya, paano ang kanyang ina na nasa probinsya na naghihintay sa kanyang pag-uwi? At paano ang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad sa pagitan nila ni Adrian? Isang napakabigat na desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyon na magpapasya sa kapalaran ng kanilang pamilya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Doña Consolacion ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Nakatitig si Maria sa kanyang lola. Nakasalukuyang nakaluhod sa kanyang harapan. Isang larawan ng isang makapangyarihang babaeng tuloy ng pinabagsak ng kanyang sarili mga kasalanan at ng malupit na tadhana. Ang mga salita ni Donya ay patuloy na umusalsal sa isip ng dalaga. Ikaw ay aking apo. Ikaw lang ang makapagliligtas sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Maria upang pantayan ng matanda. Hinawakan niya ang panginginig ng mga kamay ni Doña Consolacion. Walang puot sa kanyang puso para sa matandang nagtaboy sa kanyang mga ama 20 taon na nakalilipas. Ang tanging nararamdaman niya sa mga sandaling iyon ay isang napakabigat na takot at lungkot. Ngunit kasabay nito ang isang malinaw at hindi matitinag na desisyon. Tumayo po kay Lola. Mahinang sabi ni Maria at ang pagtawag niya ng Lola ay nagpasinghap sa matanda. Tila na ba isang mainit na haplo sa tuyot nitong kaluluwa. Huwag po kayong lumuhod sa akin. Ang dugong nananalitay sa akin ay galing kay Papa Roberto at itinuro niya po sa akin na huwag magtanim ng galit sa kapwa. Inakay ni Maria ang Donya paupo sa silya nito. Huminga ng malalim na dalaga. Dinala ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at pinakaramdaman ng malakas, malusog at regular na tibok ng kanyang sariling puso. Dito tumitibok ang kanyang buhay. Ngunit sa silid sa kabilang panig ng mansyon, may isang pusong unti-unti nang napapagod at humihinto. Ang puso ng lalaking kanyang minamahal. Lola Consolacion, panimula ni Maria. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Handa po akong ibigay ang puso ko para kay Adrian. Handa akong maging donor niya. Napatakip ng bibig si Doña Consolacion.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at labis sa pasasalamat. Ngunit may kasama ring matinding kirot at konsensya. Maria, sigurado ka ba? Ang ibig sabihin nito, hindi mo na makikita ang kinabukasan. Mawawala ka sa mundong to. Alam ko po, sagot ni Maria na may kasamang banayad ng ngiti. Bagaman may isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit kung hindi ko to gagawin, pareho lang din kaming mawawalan. Mamamatay si Adrian at ako naman ay mabubuhay na may dalang habang buhay na pagsisisi. Dahil alam kong may kakayahan akong iligtas siya. Ngunit mas pinili ko maging madamot. Mahal ko po si Adrian, Lola. Higit pa sa aking sariling buhay. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha at nagpatuloy. Ngunit may dalawa po akong hiling, Lola. Kung matutupad niyo ito, buong puso akong hihiga sa operating table na walang takot. Sabihin mo aking apo, kahit ano ibibigay ko. Mabilis sa tugon ng Donya. Ang una po, siguraduhin ninyo na ang aking ina na nasa probinsya ay makatatanggap ng pinakamahusay na pangangalagang medikal. Gusto ko pong maranasan niyang mabuhay na walang iniisip na sakit o gutom. Kupkupin niyo po siya rito bilang pamilya tulad ng nararapat sa kanya bilang asawa ng iyong anak. Pangako ko sa iyo, Maria, gagawin ko yan. Ako mismo mag-aalaga sa kanyang mga pangangailangan. Seryosong sagot ng matanda. At ang huli po, huminto si Maria nang maramdaman ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Huwag niyo sasabihin kay Adrian, nagaling sa akin ng puso hanggat hindi natatapos ang operasyon. At kung maaari, gumawa kayo ng paraan upang hindi niya malaman na ako ang namatay para sa kanya. Ayoko pong mabuhay siya nang may dalang bigat ng konsensya. Gusto ko pong gamitin niya ang bagong puso na may kagalakan, na malayang lumalakad sa ilalim ng araw, na walang anumang anino ng kalungkutan. Napayak na malakas si Doña Consolacion. Niyakap niya na mahigpit si Maria. Ang apo na ngayon niya lang nakilala, ngunit malapit nang mawala sa kanya. Napakabuti ng iyong puso, Maria. Napakabuti mo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Kasabay ng kanilang pag-iiyakan sa loob ng mansyon, ang pinto ng silidaklatan ni bahagyan nakabukas. At sa labas, nakatayong isang bulto ng tao na nakakapit sa gilid ng pader upang hindi mabuwal. Si Adrian. Gising si Adrian. Nagising siya dahil sa matinding paniginip at nagpa siyang hanapin si Maria upang humingi ng maiinom na tubig. Ngunit nang makarating siya sa pasilyo at marinig ang mahihina ngunit emosyonal na tinig mula sa opisina ng kanyang lola, hindi niya napigilang makinig. Narinig niya ang bawat salita. Narinig niya ang katotohanan ng si Maria ay kanyang pinsan, ang anak ng kanyang nawawalang Tito Roberto. Ngunit ang mas matindi at mas sumaksak sa kanyang buong pagkatao ay ang marinig na handang mamatay si Maria upang ibigay ang sarili nitong puso para sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Ang kanyang mahinang puso ay tila nakaramdam ng isang matalim at pisikal na hiwa. Ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang isip ay binalot na matinding galit, takot at labis na pagkabigo. Bakit? Sigaw ng kanyang isip. Bakit kailangan si Maria magsakripisyo? Ang babae nagturo sa kanyang ngumiti muli. Ang babae nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Paano niya magagawang tanggapin ang buhay kung ang kapalit nito ay ang kabaong ng kanyang minamahal? Hindi. Bulong ni Adrian sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit at sakit. Hindi ko hahayaang mangyari to. Hindi ko tatanggapin ang iyong puso, Maria. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang hindi makagawa ng ingay habang ang kanyang mundo ay tuluyan ng nagulo. Ang plano ng sakripisyo ay selyado na sa pagitan ng Donya at ni Maria. Ngunit hindi papayag si Adrian na mabuhay sa ilalim ng dugo ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang bawat hakbang pabalik sa kanyang silid ay tila 1 bilyong kilo ng bigat para kay Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawakan ng kanyang wheelchair. At ang kanyang dibdib ay binalot ng isang matinding sikip na hindi dulot ng kanyang pisikal na karamdaman, kundi ng isang emosyonal na sugat na tila binawasak ang kanyang buong pagkatao. Ang mga tinig ni Maria at ng kanyang lola ay patuloy na umuusal sa kanyang isipan, tulad ng isang nakakatakot na sumpa. Handa akong ibigay ang puso ko para kay Adrian. Huwag niyo sasabihin sa kanya na galing sa akin ang puso.
Hindi. Bulong ni Adrian sa dilim ng kanyang silid. Ang kanyang boses ay gumagaralgal sa galit at labis na sakit. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi ko tatanggapin ang buhay kung ang kapalit ay ang kamatayan mo, Maria. Nang sumunod na umaga, pumasok si Maria sa silid ni Adrian na may dalang mainit na lugaw at ang kanyang karaniwang banayad ng ngiti. Pinilit ni Maria na maging masigla. Pinatigas ang kanyang loob upang hindi mahalata ng binata ang bigat ng desisyong kanyang ginawa kagabi. Ngunit bago pa man niya mailapag ang tray sa tabi ng kama, sinulubong siya ng isang malamig at matalim na titig mula kay Adrian. Ilabas mo yan. Malamig na utos si Adrian. Walang emosyon ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa nakatagong galit. Napatigil si Maria. Bahagyang nagulat sa biglang pagbalik ng dating bagsik ng binata. Adrian, kailangan mong kumain. Pagkatapos ito iinumin mo yung mga bagong gamot na bigyan ni Dr. Ramos. Sabi ko, ilabas mo yan. Mas malakas sa bulyo ni Adrian, sabay tayong pilit muli sa kanyang kama. Dahil sa biglang pagkilos, muntik na siyang mawala ng balanse. Ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid, nakakapit sa gilid ng lamesa. At wag mo kong kakausapin tungkol sa mga gamot o sa hinaharap, Maria. Dahil alam ko na ang lahat. Nalamig si Maria. Pakiramdam niya ay biglang nawala ng hangin ang kanyang paligid. Adrian, anong ibig mong sabihin? Narinig ko kayo kagabi. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang mga luha ay tuloy ng bumuhos. Hindi na kanyang pigilan na nagpupumigla sa sakit sa kanyang dibdib. Narinig ko ang usapan niyo ni Lola sa opisina. Alam ko na kung sino ka talaga. Alam kong pinsan kita na anak ka ni Tito Roberto at higit sa lahat. Alam ko nagpaplano kayong patayin ka para lang mabuhay ako. Nabitawan ni Maria ang hawak na tray. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay tila sumasabay sa pagkadurog ng kanilang mga plano. Lumapit si Maria kay Adrian. Nanginginig ang mga kamay na pilit na hinahawakan ng braso ng binata. Adrian, makinig ka sa akin. Hindi! Marasa binawi ni Adrian ng kanyang braso. Paano mo nagawang pagpasya ng sarili mong buhay para sa akin? Sa tingin mo ba'y magiging masaya ako kapag nalaman kong ang puso mo tumitibok sa dibdib ko? Habang ikaw ay nabubulok sa ilalim ng lupa? Sa tingin mo ba'y kaya kong mabuhay ng may ganong klaseng dumi sa aking konsensya? Ginagawa ko to dahil mahal kita, Adrian. Umiiyak na sigaw ni Maria. Sa unang pagkakataon, tuloy ang gumuho ang kanyang depensa. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy. Wala akong pakialam sa buhay ko. Ang mahalaga sa akin ay mabuhay ka. Na makita kitang lumakad sa ilalim ng araw ng walang sakit. Kung ang puso ko lang ang tanging makapagliligtas sa iyo, buong puso ko itong ibibigay. Ngunit hindi ko ito tatanggapin. Galit na tugon ni Adrian at ang kanyang mukha'y lalong namutla habang mabilis at tumataas sa baba ang kanyang dibdib. Mas pipiliin ko pang mamatay ngayon. Maria, mas masarap pang mamatay ng may malinis na konsensya kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ng iyong sakripisyo. Sa gitna ng kanilang matinding pagtatalo ay bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Doña Consolacion na kanina pa nakarinig sa sigawan mula sa ibaba. Baka sa mukha ng matanda ang labis sa takot na makita kalagayan ng kanyang apo. Adrian, pakiusap, puminahon ka. Pagsusumamo ng Doña habang sinusubukan lumapit. Ginagawa lang namin to para sa iyong ikabubuti. Iyo pong ikabubuti, Lola, hindi sa akin. Humihingal ang sagot ni Adrian. Tumingin siya sa kanyang lola ng may matinding pait. Gusto niyo lang pong pagtakpan ang kasalanang nagawa niyo kay Tito Roberto sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa kanyang anak. At hindi ko hahayaang maging bahagi ako ng inyong makasariling plano. Ngunit ang matinding emosyon, ang galit at ang labis sa pagkabigo ay naging labis na pasanin para sa mahinang puso ni Adrian. Bigla siya napahinto sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. At ang kanyang mga matay na nilaki sa matinding sakit. Napahawak siya sa kanyang dibdib kung saan nakatago ang kanyang nag-aagaw buhay na puso. Adrian! Sigaw ni Maria nang makita ang binata na dahan-dahang napaupo at tuloy ang bumagsak sa sahig. Wala nang malay at hirap na hirap huminga.
Ang buong mansyon ay muling binalot ng kaguluhan, habang si Doña Consolacion ay hysterical na sumisigaw upang tawagin ang mga doktor. Si Maria ay lumuhod sa tabi ni Adrian, pilit na sinusuri ang kanyang pulso habang ang kanyang sariling puso ay tila hinihinto na rin sa matinding takot. Sa mga sandaling iyon, alam ni Maria na ang oras ay tulian ng nauubos at ang pagtutol ni Adrian ay maaaring maging metyahan ng kanyang sariling kamatayan. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang malupit na hudyat ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng gabi habang binabagtas ang malalawak na kalsada patungo sa pinakamalaking ospital sa lungsod. Sa loob ng sasakyan, nakahiga si Adrian na may nakakabit na malaking oxygen mask sa mukha habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Sa kanyang tabi, hindi bumibitiw si Maria. Hawak niya ang malamig na palad ng binata. Patuloy na pinagdarasal na huwag muna itong bawiin ang langit. Sa bawat pagbabago ng digital na numero sa monitor ng ambulansya, nararamdaman ni Maria ang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Pagkarating sa ospital, agad ay sinugod si Adrian sa ICU. Ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo sa paligid ng kanyang kama. Ikinabit sa kanyang iba't ibang komplikadong makina. Mga tubo sa kanyang bibig upang tulungan siyang huminga. At ang mga linya ng suwero na nagpapadaloy ng pinakamalakas sa gamot sa puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng modernong teknolohiyang ito, ang ulat ng punong siruhado kay Doña Consolacion at kay Maria sa labas ng silid ay nagdala ng isang napakabigat na hatol. Doña Consolacion, Maria, kailangan nating harapin ang katotohanan. Seryosong pahayag ng sirahuno habang hawak ang ulat ng kanyang huling echocardiogram. Ang puso ni Adrian ay tuluyan ng sumuko dahil sa matinding stress at emosyon na kanyang pinagdaanan kanina. Ang kanyang ejection fraction ay nasa 10% na lamang. Ibig sabihin ang kanyang puso ay halos hindi na nagpapadali ng dugo sa kanyang utak at iba pang organ. Napahawak si Doña Consolacion sa balikat ni Maria upang hindi mabuwal. Anong ibig mong sabihin, Dok? Anong dapat nating gawin? Ang mga makina na nakakabit sa kanya ngayon ang nagpapanatili ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito magtatagal. Paliwanag ng doktor, ang kanyang mga matay puno ng simpatya ngunit walang itinatagong medikal na katotohanan. Pero nalaman tayong 48 oras. Kung hindi natin maisasagawang heart transplant sa loob ng 2 araw, ang kanyang iba pang mga organ tulad ng kidney at atay ay magsisimula na rin mag-fail. At kapag nangyari yon, wala na tayong magagawa. Narinig ni Maria ang bawat salita. Ang bawat katagay tila patak ng asido na sumusunog sa kanyang pag-asa. Tumingin siya sa salamin ng ICU kung saan nakikita niya ang anyo ni Adrian na napapaligiran ng mga malamig na makina. Ang lalaki nagturo sa kanya ng totoong kahulugan ng pag-ibig. Ang lalaking pilit lumaban sa kanyang sariling dilim ay unti-unti nang binabawi ng tadhana. Sa kabilang banda naman ng ospital, sa pribadong kwarto sa ibabang palapag, naroon na rin ang ina ni Maria. Dinala na ito roon sa utos si Doña Consolacion upang simulan ng libre at pinakamahusay na gamutan na ipinangako ng matanda. Sa gitna ng matinding krisis, tinupad ng Doña ang kanyang bahagi ng kasunduan. Nakita ni Maria ang kanyang ina na maayos na nakahiga. May masigla ng kulay mukha dahil sa tamang pangangalaga. Ang kanyang ina ay ligtas na at dahil doon, naging mas malinaw ang landas para kay Maria. Dahan-dahang humarap si Maria kay Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, kundi isang klase ng kapayapaan na nagmumula sa isang pusong nakahanda ng magsakripisyo. Lola Consolacion, mahinang tawag ni Maria. Nakahandaan na po ang aking ina. Ligtas na siya, kaya oras na po upang tuparin ko ang aking pangako. Tawagin na po natin ang abogado at ang mga doktor upang simulan ang legal na proseso ng aking donor declaration. Nanginig ang labid na matandang Donya. Tiningnan niya si Maria, ang kanyang apo nang ngayon niya lang nalaman ng halaga. Ang apo na nagtataglay ng kabutihan ng kanyang anak na si Roberto. Maria, aking apo, patawarin mo ako. Patawarin mo ang isang matandang makasalanan na tulad ko. Wala na po kayong dapat ihingi ng tawad, Lola. Nakangiting sagot ni Maria habang dahan-dahang pinupunasan ng luha sa mukha ng matanda.
Ang buhay ko po ay magkakaroon ng pinakamagandang kahulugan dahil alam kong sa pamamagitan nito, mabubuhay ang taong mahal ko. Pumasok sila sa opisina ng ospital kung saan naghihintay ang mga legal at medikal na mga dokumento. Isa-isang binasa ng abogado ang mga sugnay ng kasunduan at ng organ donation consent form. Bawat piraso ng papel ay naglalaman ng katotohanan kapag pinirmahan ito ni Maria. Isusuko na niya ang kanyang karapatang mabuhay kapag dumating ang takdang oras ng operasyon. Hawak ni Maria ang ballpen. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa likas at takot ng isang tao sa kamatayan. Ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniisip ang ngiti ni Adrian, ang kanilang mga pangarap sa tabing dagat at ang malakas sa tibok ng puso na nais niyang ibigay dito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen sa papel at nagsimulang isulat ang kanyang pangalan. Maria Ilustre. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling titik ng kanyang apelyido, biglang bumukas ang marahasang pinto ng opisina. Isang nurse ang pumasok na hingal na hingal. Ang mukha ay bakas sa matinding takot at kaguluhan. Dr. Joshua, ang pasyente sa ICU, si Senyorito Adrian. Sigaw ng nurse. Nagkaroon siya ng biglaang cardiac arrest. Ang kanyang monitor, ang tibok ng kanyang puso ay naging isang patag na linya. Nabitawan ni Maria ang pluma. Ang tinta nito ay kumalat sa puting papel at tila isang patak ng dugo sa gitna ng kawalan. Walang pag-aalilangang patakbong lumabas si Maria ng opisina. Kasunod ang donya at ang mga doktor, habang ang oras ay tuloy nang natapos para sa kanila. Ang pasilyo patungo sa ICU ay napuno ng nagtatakbuhang mga yapak ng mga medikal na tauhan. Ang tunog ng emergency alarm ay malingaw-ngaw sa buong palapag. Isang mahaba, diretso at nakatatarantang tunog mula sa cardiac monitor na nagbabadya na ang puso ni Adrian ay tuloy ng huminto sa pagtibok. Pagdating ni Maria sa tapat ng salaming dingding ng ICU, nakita niyang marahas sa tagpo sa loob. Ang dalawang doktor ay salit-salit na gumagawa ng CPR sa dibdib ni Adrian. Ang katawan ng binata ay tila isang walang buhay na papel na gumagalaw lamang sa bawat tulak ng mga kamay ng doktor. Pumasok ang isa pang nurse tulak ang defibrillator machine. Clear! Sigaw na po ng doktor. Inilapat ang mga metal pad sa dibdib ni Adrian at ang kanyang katawan ay marahas na napaangat sa kama dahil sa boltahe ng kuryente. Ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling patag. Walang tibok. Taasan ang boltahe, isa pa! Clear! Sa labas ng salamin, dahan-dahang napalood si Maria sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na kahit handa niyang ibigay ang kanyang sariling buhay, kung susuko na si Adrian ngayon, ang kanyang sakripisyo ay mawawala ng silbi. Panginoon, nagmamakaawa ko sa iyo. Hikbi ni Maria habang nakayuko. Ang kanyang noo ay nakalapat na sa sahig. Huwag mo muna siyang kunin. Kung kailangan mo po ng buhay, narito ako. Handa kong ibigay ang sa akin ngayon din. Huwag lang si Adrian. Pakiusap, ibalik mo ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang tabi, si Doña Consolacion ay tuloy na ring napaiyak. Hawak ang kanyang rosaryo habang nakatitig sa nag-aagaw buhay na apo. Ang kanyang karangyaan at kapangyarihan ay walang silbi sa mga sandaling iyon. Ang tanging meron sila ay ang panalangin ng isang pusong nagmamahal. Sa loob ng ICU, sa ikatlong pagkakataon ng pag-shock sa dibdib ng binata, biglang may narinig na kakaibang tunog. Ang patag na linya sa monitor ay biglang gumawa ng isang maliit na kurba. Kasunod nitong isa pa at isa pa hanggang sa bumalik ang isang mahina ngunit regular na ritmo ng tibok ng puso. Ang mga doktor ay sabay-sabay na huminga ng malalim at pinunasan ng pawis sa kanilang mga noo. Ibinalik ang oxygen mask kay Adrian at ang kanyang kondisyon ay muling naging stable. Bagaman alam ng lahat na napakarupok ng kanyang kapit sa buhay. Dahan-dahang tumayo si Maria. Pinunasan ng kanyang mukha. Alam niyang hindi na siya maaring mag-aksay ng oras. Humarap siya kay Doña Consolacion. Lola, kailangan na nating tapusin ang pagpirma sa mga papel ngayon na po. Ngunit, bago pa man sila makahakbang pabalik sa opisina,
Biglang bumukas ang pinto ng elevator. Sa dulo ng pasilyo, patakbong lumabas ang punong surgeon ng ospital, si Dr. Alcantara. Hawak niya isang clipboard at ang kanyang mukha ay bakas ang isang matinding emosyon. Hindi takot, kundi isang labis sa pagkagulat at pagmamadali. Doña Consolacion! Maria! Hingal na hingal na tawag ng surgeon habang tumitigil sa kanilang harapan. Huwag mo na kayong pumirma sa donor declaration. May isang malaking balita na kadarating lang. Napakunot ang noon ng Donya habang inaalalayan si Maria. Anong ibig mong sabihin, Dr. Alcantara? Wala na tayong oras. Isang emergency flash report ang pinadala sa atin mula sa isang malapit na ospital 10 minuto nakalipas. Paliwanag ng doktor. Sinusubukang pakalmahin ng kanyang paghinga. Isang biktima ng vehicular accident ang idineklarang brain dead. Ang kanyang pamilya ay pumayag na i-donate ang lahat ng kanyang organ para sa mga nangangailangan. At ang pinakahimala rito, ipinasok namin ng kanyang tissue profile sa database at tumugma ito kay Adrian. Isang perpektong tugma mula sa isang estranghero. Tila nabingi si Maria sa kanyang narinig. Doc, totoo ba ang sinasabi niyo? May ibang donor na para kay Adrian? Opo, Maria. Nakangiting pagkumpirma ni Dr. Alcantara habang may isang patak ng luha ng kagalakan na lumabas sa kanyang sariling mga mata. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang iyong buhay. May puso nang dumarating para kay Adrian. Inihahanda na ang helicopter ng ospital upang kunin ng donor organ. Meron tayong himala. Niyakap ng napakahigpit ni Maria ang kanyang lola. Ang dalawang babae na pinag-ugnay ng dugo at ng parehong pagmamahal kay Adrian ay umiyak ng sabay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga luha ay hindi nagaling sa takot, kundi sa isang wagas at walang katapusang pasasalamat sa isang himalang nagligtas sa kanilang dalawa mula sa bingit ng isang madilim na trahedya. Narinig ng langit ang kanilang dalangin at ang bagong simula ay malapit ng magsimula. Ang buong ikalawang palapag ng ospital ay nabalot ng isang kakaibang tensyon na may halong pag-asa. Wala pang isang oras matapos ang tawag. Narinig sa labas ang dumadugundong na tunog ng helicopter na lumapag sa helipad ng ospital. Sa loob ng isang espesyal at malamig na container, naroon ang puso ng isang estranghero. Isang puso magiging mitya ng bagong buhay para kay Adrian. Mabilis na naging kilos sa mga medikal na tauhan. Ang operating room ay inihanda at nilinis ng naaayon sa pinakamataas sa pamantayan. Habang inihahanda si Adrian para sa malaking operasyon, ang mga sedative na ibinigay sa kanya ay unti-unti nang nagpapabigat sa kanyang mga pilikmata. Ngunit pinilit niyang manatiling gising. May isang huling hiling siya bago siya dalhin sa loob. Doc, mahinang tawag ni Adrian kay Dr. Alcantara sa pamamagitan ng kanyang oxygen mask. Gusto ko pong makita si Maria kahit sandali lang. Pinagbigyan ng doktor ang kanyang hiling. Pumasok si Maria sa pre-operating room, suot ang isang sterile na gown at mask na magtagpo ang kanilang mga mata. Ang lahat ng takot na nararamdaman nila nitong mga nakarang oras ay tila napawi. Lumapit si Maria sa gilid ng stretcher at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng binata. Adrian, banay na sabi ni Maria habang pinipilit na huwag mangatal ang kanyang boses. Narito na ang puso na magpapagaling sa iyo. Narito na ang himala natin. Tumingin si Adrian kay Maria ng may malalim na pag-ibig at labis sa ginhawa. Nakita niya na walang anumang sugat o bakas ang operasyon sa dalaga. Ibig sabihin, buhay ito at ligtas. Maria, salamat. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan kahit napakagulo kong alagaan sa simula pa lang. Lalaban ka sa loob, Adrian, ha? Nakangiting sabi ni Maria habang may isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. May pangako ka pa sa akin? Dadalhin mo pa ako sa dagat. Isang tipid ng ngiti ang sumili sa mga labi ni Adrian bago tuloy ang gumana ang anesthesia sa kanyang katawan. Halaban ako para sa atin. Mahina niyang bulong bago tuloy ang naipikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang itinulak ang mga nurse sa kanyang stretcher papasok sa operating room. Isinara ng malalaking pinto na may pulang ilaw na nagsasaad ng on-air in progress. Doon nagsimula ang pinakamahabang 8 oras sa buhay ni Maria at Doña Consolacion. Walang sino man sa kanila nag-isip na kumain o matulog. Magkahawak kamay sila nagtungo sa maliit na kapilya ng ospital. Ang matandang Donya,
na sa loob ng maraming taon ay naniwalang ang kanyang salapi, ang kanyang Diyos, ay nakaluhod ngayon sa sahig. Umiiyak at taimtim na nagdarasal sa tabi ng kanyang apo na si Maria. Sa loob ng operating room, ang karera laban sa oras ay nasa peak nito. Maingat na binuksan ng surgeon ang dibdib ni Adrian. Ang kanyang lumang puso na pagod na at halos hindi na gumagalaw ay dahan-dahang inalis upang palitan ng bago at malusog na puso ng donor. Bawat tahi, bawat koneksyon ng mga ugat ay ginawa ng may perpektong katumpakan. Ikonekta ang mga pangunahing ugat. Utos si Dr. Alcantara habang nakatitig sa surgical microscope. Ihanda ang unang tali ng dugo. Nangalisin ng mga doktor ang mga clamp upang payagan ang dugo ni Adrian na dumali sa bagong puso. Ang buong silid ay naging tahimik. Lahat ay nakatitig sa organ na nasa loob ng dibdib ng binata. Sa unang ilang segundo, wala itong galaw. Dagdagan ng epinephrine. Utos ang doktor. Ilang sandali pa ang lumipas at sa gitna ng matinding katahimikan, ang bagong puso ay biglang gumalaw. Kasunod nito ang isa pang malakas at masiglang tibok. At sa cardiac monitor, ang linya ay nagsimulang gumawa ng isang perpekto, matatag at malakas na ritmo. Meron tayong normal na sinus rhythm. Nakangiting sabi ng assistant surgeon. Matagumpay ang transplant. Nang lumabas si Dr. Alcantara sa kapilya upang ihatid ang balita, sinalubong siya ni Maria at Doña Consolacion na may nagdarasal ng mga mata. Nang tumango ang doktor at gumiti, tuloy ang napaiyak sa kalagayan at sa kagalakan si Maria. Ang operasyon ay tapos na at ang puso ni Adrian ay muling tumitibok ng may bagong lakas at pag-asa. Matapos ang 8 oras sa tensyon sa operating room, inilipat si Adrian sa isang mas modernong recovery room na may mahigpit na isolation protocol upang maiwasan ang anumang impeksyon sa kanyang bagong puso. Lumipas ang 3 mahabang araw na walang ibang ginawa si Maria kundi ang magbantay sa labas ng salamin. Habang paminsan-minsan ay dinadalaw din ng kanyang ina na patuloy na bumubuti ang kondisyon sa kabilang palapag. Ang bawat sulyap ni Maria sa cardiac monitor ni Adrian ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang ligaya. Ang mga linya doon ay malalakas, matatag at regular. Sa ika-4 na araw, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Adrian. Ang kanyang mga pilikmata ay nangangatal bago tuliyang itinilat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang sumalubong sa kanya. Ngunit nang ahatid niya ang kanyang tingin sa kanang bahagi, ang unang mukhang kanyang nakita ay si Maria. Ang dalagi nakasuot ng sterile gown, walang suot na mask dahil pinayagan na ng doktor, at may hawak na isang napakaganda at mainit na ngiti na may kasamang mga matang puno ng pagmamahal. Maria? Mahinang bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay paus pa rin dahil sa tubong inadis sa kanyang lalamunan. Ngunit wala na ang dating pait at hirap dito. Narito ako, Adrian. Banayad na sabi ni Maria, habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ng kanyang kamay. Huwag ka muna magsalita ng marami. Matagumpay ang operasyon. Tapos na ang laban at may bago ka ng puso. Dahan-dahang ibinaba ni Adrian ang kanyang tingin sa kanyang sariling dibdib. Naramdaman niya ang isang kakaibang sensasyon. Isang malakas, buo at masiglang tibok na nagmumula sa kanyang kaloob-looban. Hindi na ito ang kanyang lumang puso na tila ba palaging pagod at nag-aagaw buhay sa bawat segundo. Ito ay isang bagong puso na handang sumabak sa buhay. Tumingin si Adrian ng malalim kay Maria at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ng dalaga. Salamat sa Diyos, buhay ka. Ligtas ka. Natatakot ako nung huling gabi natin sa mansyon. Akala ko pagising ko wala ka na sa mundong to dahil ibinigay mo ng puso mo sa akin. Nangiti si Maria habang pinupunasan ng luha ng binata. Isang himala ang nangyari, Adrian. May dumating na ibang donor na perpektong tugma sa iyo sa mismong sandaling pumipirma na ako ng mga papel. Narinig ng langit ng pagtutol mo dahil ayaw din itong magkahiwalay tayo. Ilang linggo matapos ang matagumpay na operasyon ni Adrian, tuloy na nagbalik ang kanyang lakas, ngunit sa likod ng kanyang mabilis sa paggaling, may isang mabigat na pasaning dinala si Maria. Mula nang malaman niyang pinsan niya si Adrian, pinilit niya lagyan ng pader ang kanyang nararamdaman. Alam niyang bawal at mali ang ibigin ng sariling pinsan.
Naging madalang ang kanyang pagbisita sa silid ni Adrian. Isang bagay na lubhang ikinalito at kinalungkot ng binata. Isang gabi, pinatawag ni Doña Consolacion si Maria at Adrian sa kanyang silid aklatan. Kasama rin doon ang ina ni Maria na si Elena, na maayos ng kalagayan. Baka sa mukha ng Doña na meron siyang napakahalagang lihim na matagal ng kinikimkim. Alam ko ang nararamdaman ninyong dalawa. Panimula ng Doña, habang nakatingin sa tila may padana distansya sa pagitan ni Maria at Adrian. At alam ko rin kung bakit mo pinipilit ilayo ang sarili mo, Maria. Dahil sa tingin mo, magpinsan kayo. Lola, yun naman po ang katotohanan. May sagot ni Maria habang nakatungo upang iwasan ng mapag-usisang tingin ni Adrian. Kahit masakit, kailangan kong tanggapin na hanggang magkapatid o magpinsan lang ang maaari nating kahantungan. Hindi aking apo. Dahil may isang malaking katotohanan na hindi niyo pa alam. Emosyonal lang sabi ng Donya habang hinahawakan ng isang lumang dokumento mula sa kanyang lirya. Adrian, hindi ka tunay na anak ng aking bunsong anak na si Alfonso. At hindi ka dumadali sa dugo ng mga ilustre. Napatayo si Adrian sa gulat. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim ang Donya at nagsimulang magsalisay habang lumuluha. Nung ipanganak ang legal na anak ni Alfonso, pumanaw ito sa loob ng sinapupunan dahil sa mga komplikasyon. Upang hindi mawasak ang puso ng aking anak at ng kanyang asawa, gumawa ako ng paraan. Sa tulong ng isang ampunan, lihim kitang kinuha nung sanggol ka pa lamang at pinalabas namang ikaw ang kanilang tunay na anak. Itinuring kitang tunay na apo, Adrian. Ngunit ang totoo, ikaw ay ampon. Tumingin ang Donya kay Maria. Si Maria ang nag-iisang tunay na kadugo. Ang puso mo, Adrian, na galing sa isang estranghero ay hindi rin kadugo ni Maria. At ang iyong katawan ay walang genetic link sa kanya. Hindi kayo magpinsan sa dugo, Adrian. Tila gumuho ang pader na naghihiwalay sa mundo ni Maria at Adrian. Ang matinding lungkot na kanika nilang tinadala nito mga nakaraang linggo ay napalitan na isang hindi mapapantayang kagalakan at ginhawa. Malayang-malayo na silang magmahalan na walang bawal, walang kasalanan sa batas ng tao at ng Diyos. Ang banayad dampas sa mga alon at ang sariwang hangin ng dagat ang sumalubong kina Adrian at Maria sa dalampasigan ng isang resort. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw na nagpapinta ng mga kulay purpura, orange at ginto sa kalangitan. Hawak kamay sila naglalakad sa basang buhanginan. Wala nang takot sa sakit. Wala nang amoy ng mga gamot sa ospital at higit sa lahat, wala nang bigat ng isiping sila ay magkahati sa isang bawal na dugo. Salamat, dahil naging katulong kita, Maria. Biro ni Adrian habang nakatingin sa dalaga. May napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kung hindi dahil sa pagpasok mo sa buhay ko, baka hanggang ngayon inagbumukmuk pa rin ako sa dilim at hindi ko natuklasan ng tunay kong pagkatao. Natawa ng banayad si Maria. Ang kanyang mga matay nanginginig sa saya. Salamat din dahil napakagulo mong alagaan, Adrian. Ngayong malaya ako nang masasabi na ang puso mong tumitibok ay hindi lang basta dugong ilustre, kundi isang pusong pinili at tinadhana talaga para sa akin. Tumigil sila sa paglalakad. Humarap si Adrian kay Maria at dahan-dahang hinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Saka ito'y dinikit sa kanyang sariling dibdib. Sa ilalim ng kanyang palad, naramdaman ni Maria ang malakas, buo at masiglang ritmo ng tibok ng puso ni Adrian. Ang puso ng isang estranghero na nagligtas sa kanya, ngunit ngayon ay pag-aari na ng dalaga. Mahal kita, Maria. Hindi bilang pinsan kundi bilang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko habang buhay. Seryosong pangako ni Adrian sa ilalim ng papalubog na araw. Mahal din kita, Adrian. Ngayon at magpakailanman. Tugon ni Maria. Dahan-dahang niyuko ni Adrian ang kanyang ulo upang salubungin ang mga labi ni Maria sa isang matamis at wagas na halik. Sa di kalayuan, nakatanaw sa kanila si Doña Consolacion at ang ina ni Maria. Masayang pinagmamasdan ng simula ng isang bagong pamilya na binuo hindi ng karangyaan o ng bawal na dugo, kundi ng wagas na pag-ibig at tadhana. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Adrian at Maria. Nawa kayo nag-enjoy at na in love
Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo tuloy yung magtapos, hayaan niyo pong batiin nating muli ang ating masusugid na mga taga-subaybay na sina Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, kay Rubilin de Leon ng Qatar, Esther Baring Sinadja ng Davao, kay Marcelina Manoza ng Cambodia, kay Maria Susana ng Novaliches, Quezon City, kay Filibar ng Surigao, kay Cecilia Hulaba Lorenta ng Magsaysay, Carmen, at kay Tiote Mozafe ng Navotas at kay Daddy Mo ng Japan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.